Hello mga people! For today's video, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Andito nga pala ako ngayon sa sikat na groceryhan sa aming probinsya. Inutusan lang naman ako ng sugar daddy ko na bumili ng hair bleaching powder. At dahil napunta nga ako dito sa area ng mga beauty products, hindi ko talaga maiwasan na bumili para sa akin. Napabili nga pala ako ng Ebony Spa Milk Salt kasi nakahiligan ko na talaga ang mag body scrub. Napabili na rin ako ng loofah. Iwan ko kung loofah ang tawag ng ganito, basta pang kuskus siya sa katawan. Kasi nasira na kasi yung dati naming ginagamit kaya napabili ako ng bago. At dahil mukhang maparami ako ng bili ngayon, naghanap agad ako ng cart. Ngunit itong nakita ko walang pang tulak, kaya naghanap na lang ako ng iba at ito ang nakita ko. Mas komportable kasing gamitin ang push cart kaysa magbitbit ng basket. Naghahanap nga pala ako ng cotton buds kasi wala na kami sa bahay. Naubusan na kasi kami kasi nahiligan ko na kasing maglinis sa tenga pagkatapos maligo. Dahil araw-araw tayong naliligo, madali lang talagang maubos yung cotton buds. Ginagamit ko rin kasi panglinis sa ilong. Dati nga pala akong gumagamit ng Kojic, pero nang mauso yung binebentang sabon sa TikTok, nagtry na din akong bumili. Kaya na-stop na din ako sa paggamit ng Kojic. Bumili nga pala ako ng Piatos. At saka bumili na rin ako ng Vitamilk. Nakita ko pala itong corn beets. Pero nang iscan ko yung price niya, parang ayaw ko na lang bilhin kasi mahal pala siya. Ito kasi yung pinakamalaki kasi naubusan na kasi sila yung medium. Kaya sinuli ko na lang. Pinalitan ko na lang ng dingdong. Nakita ko na pala yung pang refill na cotton buds. At bumili na rin ako ng 2 tawas. May nakita pala akong Kojic na nakabundle. Kapag bumili ka ng 5, may free silang isa. Pero nang iniscan ko yung price niya, hindi ko na tinuloy kasi nasa 100 plus. Gusto ko pa sanang tumingin-tingin, baka may magustuhan pa ako. Ngunit inatake ako ng pagkakuripot ko. Chinek ko nga muna yung wallet ko bago matapos yung customer na nauna pa sa akin. Baka kasi wala akong dalang pera. Buti na lang meron, baka mapahiya pa ako. Nilagay ko na sa counter yung gusto kong bilhin para mabayaran ko na. Akala ko talaga mapaparami ako ng bili ngayon. Akala lang pala. Talaga namang napakakuripot ko. At isa pa doon, wala na talaga akong pera. Hindi kasi ako yung tipong kapag may pera, iuubusin ko na ang lahat. Nagtitira din ako para sa susunod na araw. Ayan na, nalagay ko na ang lahat sa counter. Kaya ako na ang susunod na magbabayad. Iniisip ko na nga dyan kung ilan ang mababayaran ko. Binigyan kasi ako ng pera ng sugar daddy ko pero ayaw ko namang ubusin. Naalala ko kasi na may in-order ako sa online kaya ayaw kong ubusin yung pera. Baka kasi wala akong pangbayad kapag dumating yun. Nagkamali pala ako sa sarili ko. Akala ko kuripot ako, hindi pala. Ayan na, nabayaran ko na yung pinamili ko kaya umalis na ako dito sa store. Nagmamadali nga pala ako dyan kasi baka naghihintay na yung sugar daddy ko. Pero bago pa ako bumalik sa aming tagpuan, meron pa akong pupuntahan. Naglalakad lang pala ako dyan kasi ayaw ko nang maggastos ng pamiliti. Papunta nga pala ako sa sikat na town center dito sa Kapatagan dito sa aming probinsya. Hindi ko na malayan, meron palang nakakakilala sa akin. Pero hindi po yan supporters ko, kapitbahay ko po yan. Hindi ko talaga sila napansin kasi busy ako kaka-video. Kaya nagpatuloy na lang ako. Napadaan nga pala ako dito sa 7-Eleven. Nandun pa kasi sa unahan yung gusto kong puntahan. Gusto ko lang namang tingnan kung meron na silang bagong product. Beauty products lang din naman yung titignan ko kaya hindi na ako papasok. Kasi makikita lang naman sa labas. Tinitingnan ko lang kung may bago kaya ito ang makikita nyo. Hindi lang naman mga beauty products yung paninda nila. Meron naman silang mga damit, sapatos, bags at iba pa. At dahil nakalimutan ko kung anong pangalan ng shop nila, kayo na lang ang pumunta dito. Dito lang yan sa town center ng Kapatagan. Papunta na nga po pala ako sa wet market. Akala ko tapos na ako sa mga beauty products. Hindi pa pala. Dito nga pala ako bumibili ng mga sabon para sa mukha. Matagal na akong bumibili dito. Kapag meron akong nagustuhan, nakikita ko sa TikTok, dito lang ako pumupunta. Kasi imbis na mag-order ako sa TikTok, dito na lang ako bumibili. Pero nakalimutan ko na naman kung anong pangalan ng shop nila. Kayo na lang pumunta dito sa wet market. So ito na nga, pauwi na po kami. Hindi ko na na-videohan yung iba pang nabili ko sa wet market. Bumili pa kasi kami ng mga uulamin namin at mga sangkap. Mamaya ko na lang ipapakita sa inyo kung ano po ang mga binili ko. Ito muna yung ipapakita ko. Ang ganda ng sunset ngayon. Tingnan nyo yung langit, napakaganda. Maganda siguro kung meron tayong magandang spot para makita tong sunset ngayon. Pero paggabi na kasi kaya uuwi na kami. Marami pa kasi akong gagawin kaya kailangan nang umuwi agad. Kaya ito lang ang mapapakita ko sa inyo. Ang ganda, 'di ba?
Gusto ko sanang huminto muna para i-capture ang ganda ng langit. Pero yun na nga, paggabi na kasi wala pa akong sinaing. Nasa bahay na nga pala kami kaya ito yung naggrocery ko. Ilalagay ko muna sila sa mga kalalagyan nila. Pasensya na po pala kayo kasi wala talaga akong organizer. Kaya dito ko lang talaga inilalagay. Yan nga po pala yung mga sabon na ginagamit ko lagi. Tapos yung scrub at saka yung bleaching powder ng sugar daddy ko. Nakalimutan ko, meron pa palang partner yung bleaching powder. Lago talaga ako sa sugar daddy ko. Hindi ko kasi alam meron pa pala yun. So ayan na nga, nilagay ko na sa dapat nilang kalalagyan. Dito na naman tayo sa pinamili kong mga sangkap. Syempre hindi mawawala yung asin. Importante talaga yan kapag nagluluto tayo. At i-refill ko naman yung mantika. Pasensya na talaga kayo kung yan yung lalagyanan ko ng mantika. Nagustuhan ko kasi yung takip niya. Muntik pang maubos matapon yung mantika. Hindi nga napuno yung lalagyanan, natapunan pa. Dito naman tayo sa vinegar. Ang ganyan nga palang mga suka, sa niyog nga pala yan ng galing. Masarap nga pala ang ganitong vinegar. 2 balot nga pala ang binili ko kasi mura lang naman. 5 piso kada isang balot. Bumili rin pala kami ng kamatis kasi naisipan ng sugar daddy ko na itanim niya yung buto. Syempre hindi mawawala yung bawang, sibuyas at saka bitsin. Ito nga pala yung nabili naming uulamin mamaya, isda. Ang pangalan ng isda na to is swill. Nilinisan ko muna, kinuhanan ko muna ng himbis. Pagkatapos ko nga palang linisan yung isda, ito nga pala yung pangalawa naming uulamin. Ang tawag po namin dito ay lato. Hindi po lato-lato. Masarap po itong isawsaw sa suka, lalo na pag may kamatis. Ganito po ako maglinis ng lato. Dapat ayusin natin paglinis kasi maraming dumi at saka meron siyang lumot. Kaya kapag bumili po kayo ng ganito, dapat hugasan nyo ng mabuti. Huwag nyo pong hugasan ng mainit na tubig kasi nalalanta at hindi na rin yun masarap kainin. Pinas forward ko na ang paglinis kasi malapit nang matapos yung video. Kaya salamat sa panonood. Bye-bye!